is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, God of endless worth. His kingdom stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever true, shining over all. He is Almighty God, Elohim, Maker of the earth. He is the Lord of hosts, heaven's King, God of endless worth. His kingdom stands above every power, every living soul. His love is like the sun, ever true, shining over God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. Good morning mga kapatid. Sobrang miss na natin ang isa't isa. Pagamat ganito ang ating sitwasyon, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen po ba? So sa mga nakakaranas ng mga kalungkutan, nakakaranas ng kagipitan sa mga oras na ito, alam ng Panginoon ang inyong mga puso, alam ng Diyos ang inyong pinagdadaanan. Isa lang naman ang dapat natin gawin, kundi ang kumapit at lalong lumapit sa ating Panginoon. Amen? So sa umagang po ito, para sa ating panawagan sa pagsamba, kaya mo pong basahin ko muna ang nasasabi sa mga awit, Kapitulo 66, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nasasabi. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Awitan siya, luwalatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na dakila, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa aming mga buhay, dahilan sa lahat ng pagpapala na iyong ibinibigay sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat sa aming buhay na patuloy niyong pinahihiram sa amin. Salamat sa isang buong linggo na kami pinatnubayan niyo
binalot ng inyong proteksyon. Sa umaga pong ito, hayaan niyo pong ibalik namin sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga pag-aawit at pagbibigay. Patnubayan niyo po kami sa aming pananambahan, naway maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Tanggapin niyo nawa ang aming mga papuri. Dalangin din po namin na naway walang maging problema sa aming mga koneksyon, sa aming mga internet upang tuloy-tuloy ang aming gawain sa umagang ito. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Para po sa ating salitang pagbasa, ito ay matatagpuan sa unang aklat ng Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 13 at ganitong sinasabi. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmatas man. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Sabay-sabay po tayong basahin. Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Good morning. Welcome to this online worship. And let our praises be to God for giving us this opportunity once again to enter into His presence with thanksgiving. So let's worship Him and worship Him well. Though I know that we're still going through a lot right now, so maybe some of us don't even feel like worshiping, don't even feel like singing, and some of you are just sitting inside your cars, and most of you are in the comforts of your home. So it's okay. Just sit down in there and with that peace in your hearts, try to connect with God as you join with us and as we submit ourselves to Him this morning. I need the area most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.
I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Psalm 121 says that the Lord who watches over us will not let our foot slip. He never sleeps, He never slumbers. How about praising God for that assurance? When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your needs? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. The Bible tells us to cast all your cares on Him because He cares for us. My friend, that's more than a promise. It's a command. So be at rest, for God is working in ways that we cannot see. He never sleeps. He never slumbers. And He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him.
who shall separate us from the love of Christ? The Bible says, nothing, no one. For his love for us is everlasting. It never fails. It never gives up. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant to the trial and the change. One thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. Just one thing remains. Just one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. In death, in life, I'm confident and covered by the fire of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. Just one thing remains. Just one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Magandang umaga po mga kapatid. Once again, we are here celebrating the goodness and the undying love of the Lord. Totoo nga po na love is in the air. Sige nga po sa mga nakikinig ngayon dyan, please i-click niyo po yung heart button kung kayo po ay in love ngayon. Ano po? Please don't get me wrong ha. Pag sinabi kong in love or pag sinabi natin in love, it is not necessary na ito po'y papatungkol lamang sa pag-ibig sa inyong mga asawa, sa inyong mga kabiyak, sa inyong mga girlfriend or boyfriends. But it is also a love for your family, yung sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan, di ba? Sa inyong mga kapitbahay.
And above all, syempre naman, dapat po huwag mawawala yung pag-ibig natin para po sa ating Panginoon. And as we continue to celebrate this month of love, inangyayaan ko pong lahat para po sa pasimula ng ating pakikinig ng mensahe ng Panginoon na tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng kanyang salita. Basahin po natin ang nakalagay po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. At ito po ang sinabi, love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with the evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Tayo pong sumaglit na yumuko at tayo pong manalangin. Panginoon Diyos, muli dumudulog po kami sa inyong harapan. Salamat Panginoon sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi niyo po pinagkait sa amin. Salamat Panginoon dahil alam po namin na mahal niyo po kami. And as we show our love to you today, tulungan niyo po kami na makinig po ng inyong mga salita. Dalangin ko po na ang mensaheng ito ay magdulot po ng paalala sa bawat isa kung gaano niyo po kami kamahal at kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Nawa po ito po yung maging mga pagpapaalala sa amin at gayon din naman ay maging pagpapala sa aming lahat. Banal na Espiritu, kayo po ang mangusap. Gamitin niyo po ang aking bibig. Ito po nawa ay maging daluyan ng pag-ibig, mga salita na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso at isipan sa pakikinig. At kung ano mo po mga bagay na pwede pong makahadlang sa aming pakikinig sa inyo, sa mensaheng ito, dalangin po namin na sawayin niyo po itong mga ito. Magkaroon po kami ng kapayapaan sa aming kapaligiran as we devote this time to hear out your message. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Once again, love is in the air. And as we know that this month is being celebrated not only dito sa Pilipinas but all throughout the world, yung month of love na tinatawag. And as we heard yung mga last or previous sermons na series, ay ito po yung pumapatungkol mula po o patungkol po sa pag-ibig. And today, we'll be talking about a love na kung saan ay hindi po masyado siguro nating napag-uusapan. Kasi minsan parang implied or parang matik na yan. Which is yung loving ourselves. O yung pagmamahal po natin sa ating sarili. Marahil po ay parang ilan sa atin ay parang, parang bibihira tayo makarinig ng ganitong mga klaseng mensahe. Kasi kadalasan, kapag we are hearing about love, it is more about towards others, our neighbors, and especially to our God. But, may kanta nga di ko alam kung sinong kumanta. Gagayahin ko po yung mga kanta ni Pastor Roger last Sunday. Kumakanta po siya so parang na-inspired po. Kung may isang kanta na gusto kong kantahin, parang parang meron siyang verse na, I believe that children is our future. Paano ba yung chorus nun? Ayun, yung the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself
It is the greatest love of all. The greatest love of all daw is learning to love yourself. Agree po ba tayo doon, mga kapatid? Pero parang may point ka ba? May point kaya to? Anong point nung pagkakasulat ng kantang to? But before we go further, kaya pong basahin ko sa inyo yung nakalagay po sa Mark chapter 12, verse 31. At ito po ang sinasabi dito. Actually, this is a time that where Jesus was being asked by the teacher of the law kung ano nga ba yung pinakahigit sa mga utos ng Panginoon mula po sa Old Testament, which is yung Ten Commandments. But the Lord answered, kaya pong basahin ko na yung 30, then the verse 31. Sabi po dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this: love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two. Gusto ko lamang pong kunin yung part dun sa verse 31 na sinasabi dito na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Given, the first commandment should be we love our God with all our hearts, with everything that we had. But in the second commandment, we are sometimes taking it or na parang na-overlook po natin siya, that it is just about you loving your neighbor. But it was being quoted dito po sa verse na to na you should love your neighbor as you love yourself. Kumbaga, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Pero dapat, yung pagmamahal mo sa kanila, yung katulad ng pagmamahal mo rin sa sarili mo. Kasi tunay nga, na hindi naman natin pwedeng maibigay ang isang bagay o mga bagay na wala tayo. So, it is impossible for us to love others o yung ibang tao kung mismong tayong sarili natin na bilang tao ay hindi natin alam o kayang mahalin. And dito po iikot yung ating mensahe sa umagang ito. The first point that I want to show up sa inyo, mga kapatid, is yung part na kung saan sa binasa ko kanina po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. I want to highlight the first part or yung first verse, which is yung verse 4. Sabi po kasi dito, love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Sabi ko nga po kanina, hindi mo pwedeng ibigay yung isang bagay kung wala ka nito. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng mabigay yung full potential ng pag-ibig sa kapwa mo kung yung mismong pag-ibig sa sarili mo ay hindi mo na ibibigay. And para po ma-align to sa pag-ibig na tinutukoy talaga ni Kristo, nalalapat lamang natin na malaman natin kung ano pa talagang definition ng love and how we would apply it first sa sarili natin. Nabanggit ko na nga po kanina, we should be kind to ourselves. Siguro po marami po sa atin ang nakarinig na to or aware na dito. But have you ever heard yung tinatawag na language of love? Ganito po yan. Kumbaga, lahat daw po tayo, meron po tayong iba't ibang klase ng expression ng love. Meron siguro na nakalakihan nila, kaya ito yung kinamulatan nilang pag-express din ng love nila. May dalawang bagay po kasi tayong parang pinag-uusapang na elemento dito. The first element is yung kind of love of giving natin. Na kung saan ganito kang magbigay o mag-express ng love mo. And on the other hand, ito naman po yung tinatawag na yung kind of love of receiving. Na kung saan ay, ito yung pagkakaintindi mo na mahal ka. Kapag ginawa sa akin itong bagay na to, doon mo manas nararamdaman na, mahal niya ako. Parang ganito po yan. May mga lumaki po sa pamilya lang kung saan ay nasanay po tayo or kayo na ang mga magulang natin as we grow up ay
mga ano sila, mga sweet. More on is ang pagpapakita nila ng pag-ibig is yung paghahag, pagbibigay ng halik, pagsasabi ng I love you. And kung ikaw ay lumaki sa tahanan ngayon, malaking porsyento po na paglaki niyo po, ganoon din po yung pagklase ng pag-give ng love nyo and pag-receive. Or meron naman siguro na na-develop na lamang na ang kind of love nila dahil siguro ay lumaki siya sa reserve na pamilya or siya mismo yung personality niya ay reserve, ay ang kind of loving niya is hindi siya mapag I love you, hindi siya touchy, hindi siya mahilig yumakap, hindi siya mahilig humalik sa kanyang magulang. Pero ang way ng pagbibigay niya is yung giving, na kung saan ay kapag uwi niya, ay nagpapasalubong siya sa magulang niya, or kapag may something na meron siya na pwedeng ibibigay niya. Kasi yun yung kind of loving, of giving, na alam niya. At yun yung language of love niya. At meron naman na iba sa atin is yung act of service, na kung saan ay hindi man naman nag-I love you, pero walang ginawa kundi pagsilbihan ka, alam mo man o hindi, marami siyang ginagawang bagay para sa'yo. At ito po yung sistema. Minsan, sa kahit anong relationship, kapag hindi po aware ang dalawang taong ito, kung ano po yung kind of language of love ang merong ang bawat isa, ay minsan ay doon nagsisimula po yung hindi pagkakaunawaan to the point na parang iisipin at mapapaisip ka na, mahal ba talaga ako nito? Kasi kumbaga, ako ang kind of language of love ko is kapag pag ina-I love youhan ako kapag may binibigay sa akin Pero ba't siya wala siyang ginagawang ganun? Parang ginagawa niya lang lagi, pagdating ko, bibigyan ako ng kape, bibigyan ako ng pagkain, iaayos yung damit ko. Kasi yung pala yung language of love niya. And mahalaga po na alam ng bawat isa sa inyo, lalo na po sa mga mag-asawa o nasa kahit anong relasyon, hindi lang po tungkol sa romantic love, it is also can be applied po sa mga magkakaibigan, sa ating church, sa ating mga churchmates, and especially po sa ating sarili. But above all those things that I mentioned earlier, one thing is for sure. As we show yung kind of language of love na meron tayo, it should always be in the form of kindness. Na kung saan ay, nag-I love you ka, nagbibigay ka, nagsiserve ka sa ibang tao at sa mga taong mahal mo. But those will be on a foundation of kindness. Act of kindness. Which is sa sarili natin, as we are talking about on how we are loving ourselves. Sabi ko nga po kanina, be kind to ourselves. Kumbaga kung sa ibang tao ay nagiging mabuti po tayo, nagiging pasensyoso tayo, dapat meron ka rin magandang relasyon sa sarili mo na kung saan ay nagiging mabuti ka rin sa sarili mo. Alam niyo po, ito po isa sa mga bagay na talagang wino-workout ko. Kasi sometimes I have tendency na kapag masyado na akong immersed sa isang bagay, isang tao at relasyon, or sa mga bagay na ginagawa, talagang focus ako doon. Na minsan parang nakakalimutan ko ng matulog, nakakalimutan ko ng gawin yung mga bagay para sa sarili ko. But as I am actually studying this scripture, it gives me a reminder na this body is a temple of God, and this was been formed out of love, and I should be also giving love. At dapat nagiging mabuti din ako sa katawan ko at sarili ko. Though, hindi naman talaga overnight ay mababago natin ang mga bagay-bagay. Pero doon siguro papasok yung pagiging pasensyoso mo rin sa sarili mo. Be patient to yourself. No, you're striving to change yourself for good na gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. But on that process, we should be also patient
na, sige, oo, tama na ipupush mo yung sarili mo, but at the same time, we should be patient sa ating sarili. Because we are all in the process. But as we continue po, yung verse 4, meron po ditong parte na kung saan ay sinabi po dito na the love is not jealous, conceited, or proud. Sige nga po, when is the last time that you feel jealous? Diba? Yeah, actually, karamihan po sa mga relasyon, yan po yung mga parang common no, na nagiging sanhi ng away. Yung jealous. But this kind of jealous that we are talking about right now is jealous hindi lamang sa dahil may kasamang iba yung asawa mo o yung mahal mo sa buhay. But it is something that nakikita mo sa iba na wala ka. And that will result for you to be conceited. And in the very first place, that will not happen if we are not proud of ourselves. Alam niyo po yung tatlong bahagi nito, yung jealous, conceited, or being conceited, and being proud. These three things, ay yung mga pinakabagay na sumisira sa mismong puso at sarili natin. Ang tawag po dito, ito po yung pagiging torture. Diba? Sige, please try to remember, when is the last time that you feel jealous? Diba yung tipo bang hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, diba? Na itong tatlong pakiramdam to ay hindi magandang pakiramdam. And as we dwell to these emotions, mga kapatid, we are not being kind to ourselves. And if you're not kind to ourselves, that means that we are close of not loving ourselves. Madalas po, ito pong verse na to, itong 1 Corinthians chapter 13, nagagamit po, mga kapatid, sa mga wedding, at ito po yung na-associate sa buhay pag-ibig. But, alam niyo po mga kapatid, itong verse or itong chapter na to, it was been written by Paul, not actually intended for that thing. Hindi po siya para doon. It was been written kasi yung mga tao po sa Corinto nung unang panahon na siya ay nagkakaroon po ng church planting doon po sa lugar na iyon. Mga tao po doon, mga siloso, mga mayayabang, sila po ay masyado silang self-centered, selfish, and as Paul refreshed and revealed them, this is the kind of love, it is also his way of rebuking them. Nire-rebuke niya yung mga taong ito na, uy, hindi dapat ganyan. Ganito yung tunay na pag-ibig, pero ganito kayo Kumbaga, lahat ng sinabi ni Paul dito sa chapter na to, na which is opposite, or yung opposite ng positive side ng love, yun yung characteristic ng mga tao sa Corinthians. They are, like as what mentioned po sa verse 5, sabi po dito, love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Yung mga bagay na yun, ganun po yung mga ugali ng mga tao po sa Corinto. Which is fall sa pangalawang point po ng ating mensahe ngayon on how we are supposed to be loving ourselves. When you are ill-mannered, conceited, and you are keeping yung record ng wrong o pagkakamali ng ibang tao sa'yo, kalamitan dyan, kaya mahirap kang magpatawad kasi minsan, baka o madalas, puno-puno po tayo ng mga unfinished business sa ating mga puso. Maybe we are not able to ask forgiveness sa mga tao sa buhay natin noong nakaraan, or until now, we might not able to ask forgiveness or give forgiveness
But the point is, loving yourself is forgiving yourself. Sabi nga kanina, diba? Love does not keep record of wrong. Kasi po yung para pong ano yun para kang isang nagkokolekta ng mga basura sa kalsada as we keep on keeping yung record wrong ng iba. At alam po natin yung basura ay mabaho po yan. Pabigat lamang po yan, wala po tayong panginapang dyan. Para po yung lason na kung saan ay ikaw ay gigil na gigil, ikaw ay di makatulog paggabi, kakaisip sa mga maling nagawa ng ibang tao sa'yo, habang yung mga taong kinagagalitan mo ay yun, tulog na tulog, ayun, masaya, nanonood sa kanilang mga bahay-bahay, samantalang ikaw, isip ka ng isip, you're just destroying yourself. And it's time, mga kapatid, that we should forgive. Kung may mga tao man tayo nakaalitan, or may mga hindi nakasunduan, I encourage everyone that please, it's time. Let's ask for the leading of the Holy Spirit and for God's movement na i-move yung puso natin para magpatawad. And forgiving is also not keeping records of wrong. Parang ganito po kasi yun Madalas ko po itong nababanggit na kung saan ay we should not punish ourselves for getting angry because of somebody's mistake. Kasi kadalasan po, in the very first place, why we should angry kung sila may nagkamali? Though, siguro may mga pagkakataon na yung pagkakamali nila ay nagiging malaking epekto po sa atin. Pero yun nga yun yung maganda sa design ng Lord sa atin Na, oo, hindi natin control yung emosyon o yung pwedeng gawin sa atin ng ibang tao o ng paligid natin. Hindi natin control yung iisipin nila at hindi natin makokontrol kung ano yung mga bagay na pwede nilang gawin at iparamdam sa atin. But still, the Lord is really good and He really loves us because He gave us the control, yung control sa mismong puso natin. May control tayo kung ano yung magiging reaction natin towards sa mga bagay na ginagawa ng ibang tao sa atin. And with that, having our control sa emotion natin, nasa atin din yun kung paano natin papatawarin sila every time that they are doing not good things sa atin. But, sabi ko nga kanina, madalas, kaya po tayo nahihirapang patawad kasi we are not also giving our chance yung sarili natin para patawarin natin yung sarili natin. And this morning, mga kapatid, this day, let's give ourselves a chance. Patawarin po natin yung ating mga sarili. Because there where we can find peace and there where we can love ourselves fully. As also, the verses 7, actually, ito po yung last verse. Sabi po dito, love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Huwag kang mapapagod magmahal, kapatid. Huwag kang mapapagod mahalin yung sarili mo at bigyan ng chance yung sarili mo na mahalin din ng iba. For our third and last point na gusto kong makita po natin sa ating mensahe sa umagang ito, ay we should never give up in love as the Lord never give up on us as well. Sabi po doon sa verse 5, ay sa verse 6 po, that I forget to mention. Kaya pong basahin ko po sa inyo. Sabi doon is, love is not happy with evil, but is happy with the truth. So, ibig sabihin po nun ay, may mga relasyon talaga na minsan ay meron tayo from the past or di ko alam baka hanggang ngayon. Not just relationship, but siguro habit o mga bagay na ginagawa natin ngayon na
parang masaya naman siyang gawin, na parang nag-i-enjoy ka naman nakasama sila, nag-i-enjoy ka na gawin to, na mag-isa, pero ba't hindi ka masaya? Because truly, that the reason why that we are not happy, because God is not happy. Kasi hindi siya masaya sa ginagawa natin. Kasi hindi natin minamahal yung sarili natin as we keep doing yung mga maling bagay. And as we keep being involved into wrong relationship and habits. But as it says, love always rejoices in truth. At lagi ko itong sinasabi na kung sa mali, oo talaga minsan para magiging masaya ka eh. Pero kung sa mali nagiging masaya ka, lalo na siguro at lalo na talaga sa tama. Kaya ngayon mga kapatid, revisit niyo yung sarili natin. Revisit natin ang bawat isa sa atin. Noong kamusta ba yung pananaw ko sa love? Ano nga ba yung love na alam ko all this time? Alam niyo mga kapatid, loving ourselves, hindi naman talaga masama. As long na alam natin yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Kasi yung totoong pag-ibig ay hindi siya mananakit ng iba at hindi masaktan yung sarili mo. And ultimately, yung 1 Corinthians actually, it was written in the very first place, not just to edify the love itself, but to edify yung tinatawag na spiritual gift o yung mga bagay na pwede nating gawin para sa Panginoon. Because truly, as I conclude this message, the ultimate self-love is knowing that God's love is all we need. Ito yung isang bagay na kapag inuna natin yung Diyos, ay para na rin nating inuuna natin yung ating sarili. Kasi pag inuna natin na yung Diyos, tiyak na magiging masaya ka sa buhay. And ikaw yung unang mag-benefit. At hindi lamang sa buhay na to, dahil kapag inuna mo ang Panginoon, tiyak na pagtapos ng buhay mo dito sa lupa, ay makakantam tayo ng buhay na walang hanggan. And as we self-check ourselves, mga kapatid, nagsaserve naman ako kay Lord, pero bakit ganon? Nagde-devotion naman ako. I do my best to attend all the devotions that churches and online churches can offer. I also do my Bible reading, my prayer. Pero bakit hindi pa rin ako masaya? At parang may kulang? We should check ourselves, mga kapatid. Yung mga ginagawa ba natin are founded out of love, which as we mentioned earlier, yung totoong pag-ibig, o baka naman it is out of the scope of the true love na gusto ng Diyos na meron tayo. Again, mga kapatid, hindi masamang ibigin ang sarili. Ang mali ay hindi natin tama na iibig ang ating sarili when we are getting outside of scope sa mga nabanggit po natin at napag-aral natin kanina on how God defines love. Tayo po ay yumuko tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mensaheng aming narinig. Dalangin ko po na meron po kami napulot namin na aral sa mga bagay na ito. At dalangin po namin na tulungan niyo po kami na mas maintindihan po yung pag-ibig nang sa ganon ay ito din po ay may apply po namin sa aming sarili. Nang sa ganon, ito po ay umapaw at ito po ay maipasa at maging pagpapala po sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po ang pagpalain. Mahal na mahal po namin kayo. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail,
I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There is no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You
Para po sa ating banal na hapunan, babasahin ko sa inyo ang 1 Korinto 11:23 hanggang 26. At ito ang sinasabi, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpipiraso-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa pagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord na sa umagang ito ay kami nagtipon-tipon sa iyong bahay-sambahan upang ipagdiriwang namin ang iyong pagkamatay sa cross. Sana po'y sa araw na ito ay maalaala namin ang iyong paghihirap dyan sa cross at sana'y ito'y maging leksyon namin sa aming buhay na kami po ay laging mag-alaala sa iyo at sa iyong paghihirap. Gabayan mo kami sa lahat ng panahon at sana'y ang tinapay na ito at ang kupa nagsimbolo sa iyong dugo at katawan. Sana po'y magbibigay buhay sa amin hanggang sa katapusan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagbibigay sa umagang ito ay hinahamon ko kayo na ibigay natin ang ating ikasampu para po sa mga taong gumagalaw sa ating iglesia na gumagawa sa araw-araw para matulungan natin sila sa mga pangangailangan sa ating iglesia at sa mga taong kapuspalad na tinutulungan na. Sana po'y ito'y maging halimbawa natin sa mga kapwa nating mga kapatiran na sana'y ito'y susundin natin na tayo po'y magbibigay sa ating ikasampu. At ibirangin ko rin po na sana'y patnubayan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng pagpapala mula sa Kanya. Kaya tayo po'y magbibigay na. Magandang umaga po mga kapatid. Para po sa ating mga balita, maraming pong salamat sa lahat po ng mga nanguna po sa ating gawain. Pagpapala ang igawad po sa inyo ng ating Panginoon Diyos. At gayon din po para po sa mga hindi pa nakaka-join at talagang naghahanap ng gawain. Ito po mga kapatid, mag-join po kayo sa per department na meron po tayo ngayon ng online Bible study. Kaya po every Monday, meron pong gawain ang mga kababaihan
at pinangungunahan po yan ni Sister G at Sister Baby every Monday 7 p.m. At gayon din po ang every Tuesday, may gawain po ang mga devotion leaders. So bago po sila magturo din po, ay napipid din po sila at lahat po ng pinag-uusapan po sa mga devotion ay iisa lang po ang aming tinuturo po mga kapatid. So every Tuesday, 8 p.m. And every Friday, meron po ang gawain ng youth, 9 p.m. or 9:30 p.m. sa pangunguna po yan ni Brother Jonas. At sa praise team, Sabado po sila, 6 p.m. po mga kapatid. At gayon din, pag every Friday, meron po tayong prayer and devotion. So napakasaya po dahil kahit po online, ay pwede po maging part yung mga nanonood na tinatawagan po ni Pastor Mark. Noong nakaraan Friday nga po, may mga ilan po na natawagan para mag-memory verse. So, salamat po mga kapatid. I-share nyo lamang po ang inyong ang page po natin para nakakapag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon sa mga nais natin na maging bahagi po at madaluyan po ng salita ng ating Panginoon. Every Friday, 7 p.m., prayer and devotion. At gayon din po mga kapatid, para po sa mga nagtatanong kung ano po ba ang plano po ng church para po sa ating darating na physical service, dahil nga po sa balita ay meron na pong 50%. So, ito nga po sa mga tentative pa po, at ang unang pong plano this coming March ay participants lamang po mga kapatid, o ito po yung mga praise team, elders and deacons, pastors, yun pa lamang po. Wag po kayo malungkot mga kapatid, yan po ay magkakaroon po ng pagbabago na madadagdagan po ng mga tao na allowed na po yung 30%, 50%, at ito po ay meron pong paghahanda po na ginagawa. So pangsamantala po muna mga kapatid, sa March ay ito pong mga participants, at kung meron man pong pagbabago, yan po ay i-announce po natin sa ating pong mga group chat, sa ating pong page, upang sa gayon masunod po lagi natin yung protocol na sinasabi po ng ating gobyerno. So mga kapatid, huwag po kayong mag-alala, manalangin lamang po ng manalangin upang sa gayon bumalik po tayo sa normal na pagtitipon po mga kapatid. So isa nga rin po sa paghahanda ay kailangan po talaga na maka-purchase ng isang magandang computer at ng camera, dahil kung i-allowed po na participants lang o 30% lang or 50% lang yung pwedeng, ay kailangan pa rin po na makarating ng maayos doon po sa mga hindi makakapunta po rito sa kapilya. Kaya po mga kapatid, kami po ay nag-aanyaya, at doon po sa mga kakausapin ko, sa mga pupuntahan ko po, sana po suportahan nyo po mga kapatid na tumulong po para makabili po tayo ng bagong computer at camera para po sa ikakaluwalhati po at kalulugot po ng ating Panginoon, upang ating gawain ay makarating po sa bawat tahanan sa pamamagitan po ng online service. So please mga kapatid, tulungan nyo po, magtulong-tulong po tayo. At isa po sa mga kailangan din pong preparasyon, katulad nga po nung nabanggit ko, may construction po tayo dito. Tapos na po, 80%, tapos na po yung mga pinapagawa po natin. Yung pag-treatment po sa anay, dun po sa bubong, dahil pag umuulan ay bumabaha din po dito sa loob. At yung conference room, at yun po, 80% tapos na po. Baka next week po ay tapos na po sila para po bago dumating ng Marso ay maayos na po lahat. Kaya po mga kapatid, maraming po salamat sa lahat po ng mga tumutulong at talagang nagpapagamit po sa Diyos upang ang bahay-sambahan natin ng ating Panginoon ay mapaganda at lalong maging maayos po. So gayon din po mga kapatid, ang may mga birthday, happy birthday po sa mga hindi po nabanggit noong nakaraan. At katulad po ni Brother Ronnie, kahapon, birthday po. Brother Ronnie, happy birthday po sa inyo. At sa lahat pa po ng mga magbe-birthday anniversary,
Happy anniversary po sa inyo. Ang pagpapala po ang igawad po sa inyo ng ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. At kung meron pa po mga nakalimutan, sa GC na lang po mga kapatid. So yun lamang po. Magandang umaga mga kapatid. Dalako po tayo sa ating pangwakas na panalangin mga kapatid. Sa muli Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo. Marami pong salamat sa lahat na biyaya na patuloy mong iginagawad sa amin. Sa lahat, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, naway napagbigay kami ng kaluguran sa iyo sa aming pagsamba at pagpuri sa banal mong pangalan. Ingatan mo po kami lagi, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan, lalo na po sa virus na kumakalat na di po kami madapuan. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, lahat na lumalaban at gumagawa ng paraan upang mapaglabanan ang krisis na ito sa buong mundo, upang magkaroon ng solusyon, Panginoon. Kalooban mo po, Panginoon, ang masunod at hindi po ang sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailan paman. Amen.